Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Business world. So, sir, it's about time ba na i-consider na yung nuclear power plant dahil ang tagal ng problema yung antaas nga na singil sa kuryente sa bansa. Tapos ngayon laging meron tayong power outages. Oo. Makaka-address ba to sa Ngayon, ang matagal na buong mundo problema? ngayon, tapos nung Ukraine invasion, ang buong mundo ngayon nagpalit na ng isipan. No? Naging mas bukas na sila sa nuclear power. May pros and cons ang nuclear power. No? Ang maganda sa nuclear power, mas episyente siya. Kakailanganin mo lang ng konting feedstock o konting raw material para mag-produce ng kuryente. Pero ang con naman, ang negative naman niya, may pagkadelikado to. Kaya dapat nating pag-aralan, pag-isipan, at yung approach sa nuclear, dahan-dahan. Hindi pwedeng biglain to. Hindi to kagaya ng solar, pag naglagay ka, walang safety concern. Ito malaki ang safety concern. At yung waste disposal concern, malaking issue rin yan. So, ako bukas ang aking isipan. Nagiging ganyan na ang trend ngayon dahil nga of energy security. Pero importante na pag-aralan at yung ating pagpasok dito ay masusi nating pag-aaralan. Okay, from business world. Good afternoon, sir. So President Marcos talked about exploring non-conflict areas in the South China Sea for gas reserves amid Malampaya's depleting gas deposits. So how should the government balance these petroleum ventures with its goal of transitioning into renewable energy? Ang oil and gas magiging mahalaga pa rin sa mga susunod na taon. Hindi mawawala yan. In fact, yung mga malalaking kumpanya tulad ng BP, Shell, ExxonMobil, lahat sila nag-explore pa rin ngayon. Ang Middle East, tuloy-tuloy pa rin ang exploration nila. So meron tayong tinatawag na energy transition. No, dito papasok yung gas as part of the transition. Kaya sinusuportahan ko, actually matagal na rin natin sinasabi, hindi lahat ng ating service contract na sa loob ng West Philippine Sea. No? Marami doon outside. No? At pwede nating umpisahan na yung exploration doon. No? Alam ko, ang DOE nagpaplano na hikayatin yung mga may service contract doon na mag-explore na sila dahil kailangan natin ng enerhiya sa mga susunod pang mga taon. Okay, She and then John. Sir, I thank you. Sir, balikan ko lang yung sa nuclear energy. Although sabi nyo, bukas yung isipan pero importante pa rin na pag-aralan. Are we, from how you're seeing it from your answer, are we ready for this? Meron ba tayong sapat or na technical know-how, resources to possibly consider? Hindi pa tayo ready. No? In fact, wala pa tayong regulator. No? In fact, yung mga treaties na dapat nating permahan, I think may mga 4 o 5 pang treaties na dapat nating permahan. On waste disposal, on safe use of nuclear, hindi pa natin tapos yan. Yung mga magpapatakbo ng planta, no? Ito kailangan ng technical people, no? Wala pa tayo doon. So hindi pa tayo ready, pero nag-uumpisa na maging ready. No? At kaya yung budget ng DOE, sinusuportahan natin yung kanilang nuclear program. No? Almost 5 years na, no? Sinusuportahan natin at naglalagay tayo ng pondo doon para maging ready ang gobyerno natin. At maganda naman ang ginagawa ng DOE dahil dahan-dahan rin yung kanilang approach pagdating sa nuclear. Sir, kasi ang lagi pag sinasabi, nuclear energy, ang laging sa discussion, ang laging tinatap ng mga proponent, buhayin yung BNPP. Pero ang tagal na ng technology na nandun, di ba? Sa mga nakausap ko, nakita ko yung interview ng Russian ambassador. Sabi niya ay economically unviable na ito. May mga nakausap akong expert sa Korea. Sabi nila mas maganda pang magtayo ng bagong planta dahil new technology, mas episyente, mas safe. Kaya hindi ako technical expert pero sa aking common sense, mas maganda pang magpatayo ng bago na planta dahil bagong teknolohiya yung gagamitin natin. No, for example, ang uso ngayon yung tinatawag nating SMRs, no, small modular reactors, na yun na ang trend. Mas maliit siya, mas madaling ipatayo,
mas less cost, no? Less ang gastos natin doon, no? Or sino man ang gagastos. So, in other words, itong mga bagong teknolohiya, tingin ko mas bagay para sa atin, lalo na bago pa lang tayo papasok. Sir, last na lang. Yun dun sa sari-sari yung proposal, may nagpo-propose din na we considers yung promotion of solar, wind energy. What do you think, sir? Pagdating sa enerhiya, no, lalo na pagdating sa teknolohiya, iba-iba kasi ang features, no? Iba-iba yung katangian nitong mga technology na ito. May pros and cons lahat eh. Solar and wind, malinis siya, pero hindi naman araw-araw may araw o may hangin. Ang nuclear naman, mahirap ipatayo, complicated, pero pag tumakbo yan, wala nang patayan yan, tuloy-tuloy ang supply. Ang gas and coal, mas mura, pero obviously merong greenhouse gas emissions. No? So, kanya-kanya, kaya binabalanse yan. Kaya nga ang tawag parate, sa buong mundo, hindi lang sa atin, ay energy mix. Minimix mo talaga yan at binabalanse mo kung ano yung mura, ano yung malinis, ano yung bagay sa atin. Buong mundo ganun. US, Europe, Japan, talagang energy mix ang tawag nila. Okay, John. Possible yan, magandang tanong yan. In fact, tinitignan ko nga itong mga plantang pumalya, tsaka yung mga hydro na hindi tumatakbo. Pag hindi talaga tayo gagawa ng cloud seeding o iba pang interventions, talaga makakakita tayo ng rotating brownout. At mas mainit, mas tataas ang demand, mas mainit, mas bababa ang supply dahil wala nga tayong hydro. So, kung wala tayong ibang intervention, hindi malayo na magkakaroon tayo ng rotating brownout, especially here in Metro Manila dahil ito yung tinatawag natin demand center, load center to eh. So, especially dito mararamdaman natin yan. So, sir, yung mga power plant ba talagang luma na kaya madaling pumalya? So, it's about time ba talaga na magkaroon tayo ng mga additional power plant? Actually, Selly, doon sa mga pag-aaral namin, walang koneksyon yung luma ang planta at sa brownout dahil kung maganda ang pag may maintenance ng planta, kaya niyang tumakbo ng mahaba. No? Nakita namin wala siyang correlation. No? Pero siyempre, mas bagong planta, mas epesyente, mas mura. No? Actually, yung bagong planta, mas mura ang charge sa mga consumers. Yung luma kasi, ano na siya eh, hindi na siya Magastos efficient, na. magastos na. But in terms of utilization and capacity, halos pareho lang. Okay, Raymond. Binanggit mo kanina sa yung parang yung ERC may mga pinagmulta in the past. Itong nangyari na ito na supposedly may mga magit 20 na planta yung bigla ang pumalya. Do we expect the same thing to happen Yes. from the ERC dito sa mga GenCos na ito? Yeah, that's why ang panawagan ko sa ERC yung i-practice nila yung reliability index. No? Ito yung sinusundan lahat ng GenCo. No? Hindi lang to pinapractice sa Pilipinas, pati sa Amerika naglabas sila ng ganito para magkaroon ng accountability nga yung mga GenCos at i-maintain nila mabuti yung kanilang mga planta. So tingin ko merong mga plantang lumampas na no doon sa reliability index at dapat pagmultahin sila. Okay, so no more about power. So, sir, kahapon, about Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.